May isang tao na may nararamdaman para sa iyo, ngunit tahimik siyang nakikipaglaban sa kanyang nakikita. Ang mga mata niya ay sumusunod sa iyo na parang naghahanap ng senyales mula sa langit kung kailan siya maaaring lumapi. May isang laban sa kanyang kalooban, isang emosyon na hindi niya may paliwanag. Sa puso niya, may lihim na hindi pa niya kayang ibunyag, ngunit ang langit ay alam na ang nilalaman nito. Anak, akinggan mo ang tinig na dumarampi sa iyo na parang banayad na hangin. Hindi ka nag-iisa. Kahit tila tahimik ang lahat at walang nagsasalita, may espiritual na pagkilos sa likod ng lahat. May mga palatandaan sa paligid mo, mga tanda ng Diyos na naghahanda sa iyo para sa mas dakilang bagay. May mga bulong mula sa langit na unti-unting maunawaan ng puso mo. Ako'y isinugo mula sa kalangitan upang abutin ka sa mismong sandaling ito. Hindi aksidente ang iyong pagbasa sa mensaheng ito. May itinakdang oras ang Diyos para sa lahat ng bagay, at ang oras mo, anak, ay nagsisimula na. Mararamdaman mo ito sa iyong espiritu habang binabasa mo ang mga salitang ito. May nararamdaman siya para sa iyo, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatawagin. Sa gabi, apupuno ang kanyang isip ng alaala mo, na damdaming hindi niya kayang sabihan. May nakita siya sa iyo na umantig sa kanyang kaluluwa, isang liwanag na bumago sa kanya sa paraang hindi niya maintindihan. Ikaw ay sagot ng panalangin. Ang pagkatao mo ay nagdadala ng pagbabago sa paligid mo. Huwag mong bawasan ang sarili mo upang magkasya sa mundong hindi nilikha para sa iyo. Ang liwanag mo'y nakakabulag sa mga sanay sa dilim, ngunit ito rin ang liwanag na naghahatid ng pag-asa sa mga nawawala. Habang ikaw ay tahimik na nananalangin, ang langit ay kumikilos sa inggay. Walang luha mong iniluha ang nakalimutan. Ang Diyos ay nagdadala ng tamang pagkakaayos para matanggap mo ang lahat ng ipinangako niya. Darating na ang panahon ng panunumbalik sa iyong buhay. Huwag kang matakot, may mga anghel na nasa paligid mo. Ang taong iyon na may damdamin sa iyo, bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit siya rin ay nasa ilalim ng proseso ng pagbabago. Ikaw ay hinuhubog para maging handa sa kaluwalhasyang darating. Huwag kang magmadali. Ang nakatakda para sa iyo ay tiyak na darating. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito'y sigaw na binabalot ng takot, mga sugat na hindi pa niya kayang gamutin. Ngunit ang espiritu ng Diyos ay gumagawa na sa kanyang buhay sa mga aspeto na hindi mo pa nakikita. May panahon para sa lahat, at ang pag-usbong ay malapit na. Hayaan mong gumaling ka rin. Madalas ay nagbibigay ka ng higit sa iyong laman. Ngunit nais ng Diyos na punuin ka muna, agalingin ka mula sa loob, upang wala kang kakulangan kapag dumating ang katuparan. Gayon mismo, habang binabasa mo ito, may paggaling na nangyayari. Hindi mo na kailangang habulin ang bagay na paparating na sa iyo. Inalalakas ng Diyos ang iyong kananampalataya para sa panibagong yugto. May anointing na ibinubuhos sa iyong gayon, isang espiritual na pang-akit sa mga pagpapalang galing sa langit. Ngunit alalahanin mo, hindi lahat ng lumalapit ay pagpapala. Ang pagkilala ang iyong magiging susi. Bibigyan ka ng Diyos ng mga mata na makakakita sa kabila ng nakikita. Malalaman mo ang katotohanan sa kabila ng ngiti ng mga tao. Malalaman mo kung kailan magsabi ng at kung kailan manahimik. Ang iyong espiritual na sensitibidad ay isang kaloob at ito'y muling pinapaga ng gayon. May banal na pag-iingat sa bawat hakbang mo. Walang nasayang sa iyong mga karanasan. Bawat sakit ay nagdala sa iyo palapit sa puso ng Diyos. Bawat paghintay ay nagturo sa iyo na magtiwala. At ngayon, ang darating ay higit pa sa iyong hinihiling. Apasok ka sa panahon ng pagpapahinga at karangalan. Ang taong iniisip mo, marahil ay nakararamdam din para sa iyo, ay nasa ilalim ng proseso. Gumagawa ang Diyos sa mga bahagi ng buhay niya na hindi mo kayang abutin. Isa kang intercessor, kahit hindi mo sinasadya. Ang presensya mo ay panalangin. At ang langit ay sumasagot na. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Unti-unting ipapakita sa iyo ng Diyos ang kabuuan. Magtiwala. Kahit taliwas ang sitwasyon sa pangako, kumikilos ang Diyos sa paraang hindi mo inaasahan. Malalaman mo kung kailan na ang tamang panahon. Kapayapaan ang magiging tanda. Ikaw ay lubos na magugulat. Hindi dahil sa pagkakataon,
kundi dahil sa katuparan ng mga salitang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo. Tinatanggal niya ang mga hadlang, ang mga maling tao, at inaayos ang mga koneksyon na magdadala ng lakas sa iyo. Isinasara niya ang mga pintuan para magbukas ang mga pinto ng langit. Hindi ka kinalimutan. Bagkus, ang pangalan mo ay iniukit sa puso ng Diyos. At may isang pangalan din na isinusulat sa puso ng taong inilaan para sa iyo. Isa siyang taong mamahalin ka ng tapat, may layunin, at may pananaw na panghabang buhay. Isa siyang taong hinuhubog ng Diyos upang maging sagot, hindi pasanin. Mababayaran ang lahat ng paghihintay mo. Hindi ka pinabayaan, inoposisyon ka lang. Isinusulat ng Diyos ang istorya mo na may kakaibang detalye. Mabubuhay ka ng mga kabanatang hindi mo pa napapanaginipan. Magsisimula ito sa lihim, doon ka laging tapat. Anak, kumapit ka sa bato. Huwag kang matinag sa salita ng tao. Ang mga pangako ay malapit ng matupad, at alam ito ng kaaway. Susubukan niyang guluhin ka, linlangin ka, hadlangan ka. Ngunit ikaw ay tinatakan na ng langit. Walang makakaagaw ng para sa iyo. Yakapin mo ang proseso. Ang sakit ngayon ay lupa ng kagalakan sa hinaharap. Ikaw ay nasa yugto ng paglalakbay. Ang disyerto ay hindi wakas, ito ang daan. At sa unahan, may hardin na inihanda para sa iyo. Konting hakbang pa, anak. Ako, isinugo upang paalalahanan ka kung sino ka at kanino ka galing. Anak ka ng hari. May pag-ibig na tapat na pumapalibot sa iyo ngayon. Magpahinga. Nasa kamay ng Diyos ang lahat. At kapag dumating ang itinakda, ito'y magiging maganda, magaan, at pangmatagalan. Tanggapin mo ang mensaheng ito sa iyong espiritu. Patunayan mo ito sa iyong puso. Kung may naramdaman kang kakaiba, tandaan mo, hindi ito emosyon, ito'y pahayag. Dinalaw ka ng langit ngayon. At ito pa lang ang simula. Manatiling matatag, sapagkat makikita mo ang katuparan ng bawat pangako niya. May mga panahong tila walang nangyayari, ngunit sa likod ng katahimikan, may kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw. Hindi mo nakikita, pero may mga puso ng binabago, may mga landas ng iniayos para tumugma sa iyo. Habang ikaw ay natutulog, may mga panalangin ng sinasagot. Ang himala ay hindi palaging maingay, minsan ito ay dumarating sa katahimikan. Ikaw ay tila isang lihim na liham mula sa langit. Unti-unting binubuksan ng taong itinakda para sa iyo. Sa bawat kilos mo, may mensaheng ipinaparating. Sa bawat ngiti mo, may kapayapaang nahahawakan. Hindi mo alam, pero ang presensya mo ang dahilan kung bakit nananatili siyang umaasa sa gitna ng kanyang tahimik na laban. May mga sandaling mararamdaman mo na parang may tumitingin kahit walang nakikita. Ang espiritu mo ay may lakas na humihipo sa mga damdaming hindi kayang itago. Ang taong iyon ay hindi lang basta naaakit sa iyo. Nahihikayat siyang magbago, gumaling, at maghanda. At ang lahat ng ito'y nangyayari, kahit wala kang sinasabi. Alam ng Diyos kung gaano ka nasaktan noon. Alam niya kung ilang ulit mong tinis ang katahimikan, ang paghihintay, ang kawalang katiyakan. Pero ngayong oras na ito, hindi mo na kailangang ipaglaban mag-isa. Ako ay narito upang ipaalala. Hindi mo kailangang habulin ang isang bagay na sayo talaga itinalaga. May mga panahong isipin mong, baka hindi ako sapat. Pero ang totoo, ikaw ay higit pa sa sapat. Ikaw ang sagot sa panalangin na matagal nang hindi kayang bigkasin ng puso ng taong iyon. Minsan ang Diyos ay hindi agad nagpapakita ng katotohanan kasi gusto niya munang ihanda ang kapasidad ng tumatanggap. Habang pinapanatili mong tapat ang puso mo, ang Diyos naman ay pinapalawak ang hangganan ng mga biyayang paparating. Hindi mo nakikita, pero may mga usapan sa langit na ang sentro ay ikaw. May mga himalang kaparating na hindi mo kailanman inakala. Isang pagkilos na hindi batay sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka sa Kanya. May mga gabing hindi ka makatulog, at hindi mo rin alam kung bakit. Ngunit sa mga oras na iyon, ikaw ay tinatawag sa presensya. May binubuksang pinto, may ipinapakitang pangitain. At sa panaginip, marahil nakita mo na siya, o naramdaman mo na. Ang espiritu ay palaging nauna kaysa sa laman. Ang taong may nararamdaman sa iyo, ay unti-unti nang nililinaw ang kanyang isipan. Ang mga tanong ay binibigyang sagot ng mga sulyap at presensya mo. Unti-unting nabubura ang mga takot niya, hindi dahil may ginawa kang espesyal,
kundi dahil may Espiritu ng Diyos na sumasama sa iyo saan ka man magpunta. Minsan ay tila ikaw ang gumugulo sa kanyang isipan, pero ang totoo, ikaw ang tinig ng katahimikan niya. Ikaw ang paalala na may posibilidad ang pag-ibig na hindi batay sa kasaysayan kundi sa pangako. Sa presensya mo, nakakaramdam siya ng tahanan. At ang tahanan ay hindi basta sinusugalan, pinagpaplanuhan ito. May darating na sandali kung kailan magtatagpo ang mga mata ninyo at pareho kayong makakaramdam na ito na ang simula. Walang malaking eksena, walang malakas na sigaw. Isang simpleng titig na magsasabing, naiintindihan kita. At mula roon, ang lahat ay magbabago ng hindi nyo namamalayan. Ang puso mo ay tulad ng tanglaw sa gabi. Hindi mo alam kung gaano kakalakas manghikayat ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng iba. Sa bawat pagpili mong manatiling mabuti, may kaluluwang nililigtas. Sa bawat pananatili mong tapa, may planong binubuo ang langit na magdadala ng kababalaghan. Walang sayang sa paghihintay kung ang dulo nito ay katuparan. At ikaw, anak, ay malapit nang makita ang bunga ng lahat ng pagod at pagtitiis. Hindi man agad-agad, pero bawat hakbang ay palapit na sa iyong pangako. Hindi mo kailangan mag-ayos, kasi hinanda ka na ng Diyos sa mga oras na akala mo'y wala siyang ginagawa. Ang lalaking nakatalaga sa iyo ay mararamdaman ang katahimikan mo bilang paanyaya. Hindi pa siya handa, pero hinahanda na siya. Sa kanyang mga panalangin, may pangalang hindi niya mabanggit, pero palaging bumabalik sa isip niya. At iyon ay ikaw. Ikaw na walang ginagawa kundi maging totoo sa kung sino ka. May pagkakataong ilalagay ka ng Diyos sa lugar kung saan hindi mo naman kailanman inisip mapunta, pero doon mo matatagpuan ang sagot. Hindi ito palaging komportable, pero ito ay makapangyarihan. Kapag pinili mong sumunod, sa kabila ng hindi mo maintindihan, doon nagsisimula ang himala. Ang kilos ng Diyos sa buhay mo ay hindi para lang sa iyo, ito'y para rin sa mga taong itinalaga niyang abutin mo. Maging tapat ka sa liwanag mo, sapagkat ang isa sa kanila ay siya, ang taong may nararamdaman para sa iyo ngunit patuloy na nakikipaglaban sa katahimikan ng damdamin niya. Darating ang panahon na maririnig mong binabanggit ang pangalan mo sa panalangin ng ibang tao. Hindi dahil ikaw ay problema, kundi ikaw ang pinangarap. Ikaw ang pinaghandaan. At ang puso mo, kahit sugatan, itinuturing niyang kayamanan na nais niyang pangalagaan. Sa mga sandaling tila wala kang nararamdaman, huwag kang mag-alala. Hindi palaging damdamin ang besehan ng kilos ng Diyos. Minsan ay sinasadya niyang alisin ang emosyon para mahasa ang pananampalataya mo. Kapag naramdaman mo ulit ang presensya niya, alam mong hindi ito dahil sa pakiramdam, kundi sa relasyon. Maging bukas ka sa posibleng hindi inaasahan. Hindi laging ang inaakala mong siya na ang talaga. Ngunit huwag kang matakot. Kapag galing sa Diyos, may kapayapaan kahit may pananabik. At kapag dumating na ang itinakda, lahat ng tanong mo ay matutugunan. Hindi sa paliwanag kundi sa presensya. May misteryo sa katahimikan mo na siyang kumukuha ng pansin niya. May kabanalan sa iyong simpleng paglalakad na siyang nagpapakilos sa puso ng taong hindi sanay sa kabutihan. At sa likod ng bawat, wala pa, may naghahandang eto na. Kaya manatili kang bukas, handa, at puno ng pananampalataya. May mga pangalan na hindi mo pa naririnig, ngunit isinusulat na sa mga pahina ng iyong kapalaran. Isa sa mga iyon ay konektado sa puso mong matagal nang naghihintay. Hindi aksidente ang mga taong pansamantalang dumaan. Lahat sila ay bahagi ng paghahanda para sa taong mananatili. Sa katahimikan mo, may sinasabi ka na mas malakas pa sa mga salita. Ang aura mo ay hindi basta presensya. Ito ay isang paalala na may mga nilalang na isinugo sa mundo upang ipaalala ang kabutihan ng Diyos. Ikaw iyon. At kahit hindi mo intensyon, may mga pusong nadadala ng mismong katahimikan mo. Marahil nararamdaman mo minsan na may nagmamasid. Hindi dahil ikaw ay pinagkakaguluhan, kundi dahil may isang espiritu ang humihila sa kanila papalapit. May anointing ka sa paglalakad, sa pagbati, sa pagtahimik. Sa likod ng bawat kamusta mo, may pagkilos ng langit. Ang taong inilaan para sa iyo ay kasalukuyang dinadala ng Diyos sa mga lugar na kailangang baguhin ang kanyang pananaw. Hindi mo siya makikilala ayon sa nakaraan niya, kundi sa kung paano siya babaguhin ng presensya mo. Ikaw ang magiging panimula ng kanyang panibagong kabanata.
May mga tanong sa puso mo na tila walang sagot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may tinig na nagsasabing, hintayin mo lang. Sapagkat ang sagot ay hindi lang basta darating, ito'y darating na may lakas, may kapanatagan, at may galak na hindi mo pa nararanasan. Sa panahong ito ng pananahimik, ang Diyos ay bumubulong sa taong iyon ng mga bagay na tungkol sa iyo. Hindi mo naririnig, pero siya ay ginigising sa gabi ng damdaming hindi niya maunawaan. May pangalang paulit-ulit sa kanyang isip. At sa tuwing tinatangka niyang limutin ito, mas lalo kang bumabalik. Ang puso mo ay hindi pangkaraniwan. Ito'y sisidlan ng mga pangakong espiritual. Kaya hindi basta-basta ang taong nakatalaga sa iyo. Hindi siya darating para lang punan ang oras mo. Darating siya upang sabayan ka sa layunin. Kaya ang paghihintay mo ay hindi lang para sa kasiyahan, kundi para sa misyon. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo upang mahalin. Kung kailan ka naging totoo, doon siya maaakit. Hindi dahil sa anyo, kundi sa liwanag. May mga taong naaakit sa kinang ng balat, pero ang tamang tao ay mahuhulog sa kinang ng kaluluwa. At ang kaluluwa mo ay sinangag ng apoy ng mga panalangin. Kapag hindi mo na alam kung paanong maniwala, doon ipapaalala ng Diyos kung paanong siya gumagalaw. Ang taong para sa iyo ay hindi darating ng may ingay. Darating siya sa katahimikan. May dalang kapayapaan na parang bahay na noon mo pa hinihintay. May mga kwento sa puso mo na hindi mo pa nababahagi. Pero ang darating ay hindi matatakot sa lalim mo. Mas lalo pa siyang mahuhulog sa iyo dahil dito. Hindi siya aalis kapag nalaman niya ang buong ikaw. Sa halip, yayakapin niya pati ang mga luha mong itinago sa lahat. Ang mga mata mo ay may kwento. At kahit hindi mo namamalayan, may mga pusong nadadala sa kwento ng paningin mo. Ang taong iyon ay hindi nadapa sa panlabas mong ganda. Nadala siya sa tibok ng katahimikan mong payapa. Kaya't kahit wala kang sinasabi, naiintindihan ka niya. May oras na haharap siya sa salamin at itatanong, bakit siya ang laman ng isip ko? At doon, hindi ang sagot ng mundo ang maririnig niya, kundi ang tinig ng Diyos. Sasabihin ng langit sa kanya, dahil siya ang itinakda ko. At sa oras na iyon, magsisimula ang kanyang hakbang patungo sa iyo. Hindi mo kailangang ipaglaban ang puso mo sa maling direksyon. Dahil ang tamang tao, ipaglalaban ang lugar niya sa buhay mo hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagkilala. Ang taong ito ay hindi basta darating para kumumpleto sa iyo. Darating siya para ipatunayang hindi ka kailanman kulang. Ang mga mata ng langit ay nasa iyo. At bawat hakbang mo, sinusubaybayan. Kaya't huwag mong sukatin ang halaga mo sa kung sino ang umaalis. Sukatin mo ito sa kung sino ang ipinaglalaban ka kahit hindi ka niya lubos na naiintindihan pa. May isang kaluluwang ginigising na upang makilala ka. Hindi ka para sa lahat. Yan ang yaman mo. Ipinatago ka ng Diyos para sa tamang panahon. Ipinatago ka niya sa katahimikan, sa panalangin, sa kabanalan. Sapagkat ang taong inilaan para sa iyo ay hindi makakahanap ng kapayapaan sa iba, kundi sa presensyang dala mo. Ang lalim mo ay hindi problema. Ito ang sagot sa lalim ng tanong ng isang kaluluwang nawawala. Hindi ikaw ang dahilan ng pagkaligaw niya, pero ikaw ang magiging daan ng kanyang pagbabalik. Kaya't kahit pakiramdam mo minsan ay hindi ka naiintindihan, tandaan mong may isang taong hinahanap ka ng hindi niya alam. Ang mga susunod mong hakbang ay hindi na para lang sa sarili mong kabutihan. Sa bawat galaw mo, may puso kang dinadala palapit sa ilo. May panibagong yugto ng buhay mo ang bubuksan, isa kung saan ang pag-ibig ay hindi na tanong kundi patunay. Maging handa sa hindi inaasahan. Maaring hindi siya dumating sa paraan na iniisip mo. Maaring hindi siya ang uri ng taong inakala mong mamahalin mo. Pero sa sandaling makilala mo siya, maintindihan mong ang Diyos ay hindi nagbibigay ayon sa gusto natin. Ibinibigay niya ang higit sa inaakala natin. Manatili ka sa lugar ng panalangin. Doon mo maririnig ang mga bulong ng langit na nagsasabi kung kailan kumilos, kung kailan tumahimik, kung kailan hintayin. At sa gitna ng lahat, makikita mo ang kamanghamanghang paraan ng Diyos na ginagawang posible ang tila imposibleng damdamin. Sa pagtatagpong iyon, walang drama, walang pag-aalinlangan. Ang puso mo ay kikilala sa Kanya, hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan. At sa wakas, maririnig mo ang mga salitang hindi kailanman binigkas ng iba. Matagal na kitang nararamdaman,
ngunit ngayon ko lang naiintindihan. Maraming salamat sa iyong oras, sa pagbubukas ng puso, at sa paglalakad kasama ko sa mensaheng ito mula sa langit. Ang iyong presensya dito ay hindi isang aksidente. Isa itong tugon sa panawagan ng Diyos sa kaluluwa mong matagal ng kaniyang inihahanda. Naway ang bawat salita ay naging liwanag, pag-asa, at kumpirmasyon ng mga bagay na tahimik niyang isinisiwalat sa iyo. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, kung may bahagi sa puso mo na tumibok ng mas malakas habang binabasa mo ito, nais kong hilingin na kumpirmahin mo ang pagtanggap sa mensaheng ito sa pamamagitan ng pagsulat ng Todo Poso na Kwelo Kwemi Fortales. Ang iyong tugon ay hindi lamang pagtanggap, ito rin ay pagpapahayag ng pananampalataya na ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo sa lahat ng bagay. At kung nais mong katuloy na makarinig ng mga mensaheng tulad nito, boses mula sa langit, gabay sa kaluluwa, paalala ng pag-ibig ng Diyos, inaanyayahan kitang sumali sa ating kanal. Mag-subscribe ka na at i-activate ang kampanilya ng mga notifikasyon para wala kang mamis na bagong mensahe. Ang bawat ping na notifikasyon ay maaaring ang mismong tugon sa panalangin mong matagal mo nang inaasam. Hanggang sa susunod na mensahe, ipagpatuloy mong yakapin ang pananampalataya, sapagkat hindi natutulog ang Diyos.